Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay bird te form imas. Gagamit po ulit tayo dito ng bird te form. Tapos magdadagdag lang tayo ng imas. Ito po ang pattern natin ay be. At yung ating verb, lalagyan natin ng ing sa dulo. Halimbawa po yung drink, magiging drinking. Basahin po natin ito. This sentence pattern indicates that a certain action or motion is in progress. Yung action or motion, ito po yung mga kilos or galaw po natin. Ito pong pattern na ito po ay progressive form. Ang progressive form natin is ongoing action, continuous action that is happening in the present. Tapos po itong ating pattern na ito, gagamitin din natin when you talk about one's present situation. Sa madaling paliwanag po, ito pong pattern pong ito, ang Tagalog po dito ay kasalukuyan. Ano po yung ginagawa nating mga action sa kasalukuyan? Halimbawa po, kasalukuyang kumakain. Ito lang po ang gustong ipahiwatig ng pattern pong ito. Yung mga actions na nangyayari po sa kasalukuyan. Pattern number 2 na po tayo na example ng verb te form imas nang ibig sabihin ay kasalukuyan. Ang ating pong gagamiting mga sentence po dito ay sa mga previous pa rin po nating mga lesson. Kukunin kung saan po lumabas yung ating mga pangkilos na salita. Basahin po natin ito from lesson 4 po na conjugation. Nihongo, benkyou shimasu, mag-aaral ng Nihongo. Ngayon po, gawin po natin na kasalukuyang nangyayari yung pag-aaral. Nihongo o. Ngayon, yung benkyou shimasu, gagawin po natin verb te form. Kilalanin po muna uli natin siya kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 3 dahil meron po siyang noun. Ito po yung noun niya, benkyou. Kopyahin po natin yung noun niya. Benkyou. Tapos yung kukunin natin yung shi. Kasi ang rules ng group 3, tatanggalin lang po si mas form. Tapos papalitan po natin ng te form. Naging nihongo, benkyou shite, plus yung ating imas. Yung imas po ang magdadala sa sentence natin na kasalukuyang nangyayari itong mga to. Ngayon po, ang ibig sabihin po nito ay kasalukuyang nag-aaral ng Nihongo. Nihongo, benkyou shite imasu. Kasalukuyang nag-aaral ng Nihongo. Ito pong pattern pong ito, marami pong gamit po si verb te form imasu. Sa susunod po nating lesson, lalabas po uli ang verb te form imasu. Ngayon po, para mas malinaw na ang tinutukoy niya ay kasalukuyan, ito po ay malimit na nilalagyan sa unahan ng salitang ima. Ayusin natin. Ima. Basahin po natin. Ima, nihongo, benkyou shite imasu. Pag sinabing ima, now. Or ngayon. Ngayon, kasalukuyang nag-aaral ng Nihongo. Example pa po tayo. Ito naman po ay galing sa lesson 6 na pattern. Rai sensei wa biro nomimasu. Ibig sabihin si Rai sensei ay iinom ng beer. Gawin po natin kasalukuyan. Rai sensei. Tapos yung particle wa. After po ng particle wa, dyan mo po ilalagay yung salitang ima. Nang ibig sabihin ay now. Tapos, connect mo na po yung iyong bagay. Biro o. Tapos, yung numimas po, kilalanin po muli natin. Ito po ba ay group 1, group 2, or group 3? Ngayon po, ito po ay group 1. Kopyahin po natin yung no na hindi natin tatanggalin. Si mi po, kagrupo niya ay mi bini. Mi bininde. Ibig sabihin, kay hindi siya ipapalit. At yung ating imas. Basahin po natin. Rai sensei wa ima biro nonde imas. Ibig sabihin, si Rai sensei ay umiinom ng beer ngayon.
O kaya naman ang translation nyo ay, si Rai Sensei ngayon ay umiinom ng beer. Alin man po doon. Or sa kasalukuyan, si Rai Sensei ay umiinom ng beer ngayon. Kapag may ima naman po, matik naman po na ngayon po nangyayari yung ating action, yung non-de-imas po. Example pa po tayo. Rai Sensei wa heya de ongako kikimas. Ibig sabihin si Rai Sensei ay makikinig ng music sa kwarto. Yung atin pong heya, nagkaroon ng particle de, ito po kasi ay ang ating place ng action, yung heya. Kung saan po magaganap na lugar yung mga action natin, ang ilalagay nating particle ay particle de. Ngayon po gawin nating kasalukuyan. Rai Sensei. Tapos particle wa. Ngayon pagkatapos po ng tao, ito po yung kung sino ang gumagawa ng action. After po nun, dito po natin ulit ilalagay yung ima. Itong ima po na now. Tapos connect na po natin. Heya de ongako. Ngayon, si Kikimas, kilalanin po natin siya kung anong grupo po ito. Ngayon, itong Kikimas, ito po ay group 1 kasi yung ki ay nasa E-line. Ngayon po, pareho silang ki, hindi nyo na po gagalawin yung pangalawang ki dito kasi ang rules ni group 1, yung katabi ng mass form ng E-line, yun lang po ang gagalawin natin. Kunin natin yung ki. Dito natin ilagay. Ngayon, yung ki, tatanggalin natin ito at ipapalit natin siya. Ang ipapalit natin sa kanya ay yung ite, ki ite. Ito yung ite na pinalit kay ki, naging keite. At yung ating imas. Basahin po natin. Rai Sensei wa ima heya de ongako keite imas. Ibig sabihin po nito, si Rai Sensei ngayon ay nakikinig ng music sa kwarto. O kaya naman gusto nyo ilagay yung Tagalog na kasalukuyan, lagay nyo sa unan. Sa kasalukuyan, si Rai Sensei ngayon ay nakikinig ng music sa kwarto. Kapag mayroon po kasing salitang ngayon, hindi nyo na kailangan pang itagalog yung kasalukuyan. Kasi malinaw na rin naman po na kapag sinabi mo ngayon, ngayon po nagaganap ang action natin. Kasi naandun na po yung ima. Nanong po tayo. Magi-sang wa nani o yumimas ka. Ito po ay pattern pa rin po ng past lesson natin. Ibig sabihin po, anong babasahin ni Magi? Ngayon po gawin po natin kasalukuyan. Magi-sang wa nani o. Yung yumimas po, kilalanin po muli natin kung anong grupo siya. Ito po ay group 1 kasi naka-E-line po siya. Tatanggalin po natin yan. Kopyahin po natin muna yung yo kasi hindi po siya kasamang tatanggalin. Yung mi po, kagrupo siya ng maybe ni, maybe ninde. Kaya magiging yonde. I-plus na po natin yung imas. At yung ating question marker ka. Basahin po natin. Magisang wa nani o yonde imas ka. Ngayon po, napansin nyo, wala po akong nilagay na ima po rito after noong tao. Kasi po, nakikita ko po si Magi. Hindi ko lang po alam kung ano po yung kanyang binabasa. Kaya po, tinatanong ko po, gagamit lang po tayo ng ima kapag po yung isang tao ay wala tayong idea at hindi natin siya nakikita. Kaya gagamit po tayo ng ima. Ito po sa pagkakataong to, nakikita ko po si Magi. Ngayon po, nandito ang pananong, dyan natin ilagay ang sagot. Halimbawa, ang binabasa niya po ay magazine. Ang magazine ay zashi. Kopyahin lang po natin. Imas. Zashi o yonde imas. Lagyan po natin ng translation to. Dito na lang po. Ano ang binabasa ni Magi
sa kasalukuyan. Ito po, pwede naman pong hindi nakasama. Kasi kapag nakakita mo yung isang tao, anong binabasa ni Maggie, matik na po yun na ikaw ay naka-T-form imas, matik na po na kasalukuyan po yung iyong tinutukoy. Ngayon po, ang sagot niya ay nagbabasa ng magazine. Kahit wala na rin pong kasalukuyan. Example pa po tayo. Basahin po natin ito. Rai Sensei wa nani yoshimasu ka? Ano ang gagawin ni Rai Sensei? Kung naalala nyo po yung nani yoshimasu ka sa mga lesson po nating nauna, ito po ay tinawag po nating general question ng verb. Kasi po, ang answer nyo pwedeng manggaling sa group 1, sa group 2, at saka sa group 3. Pero po, kapag sasagot kayo, huwag nyo pong basa-basa na lang kukopyahin yung salitang shimas. Kasi po, kapag ang verb po ninyo ay nanggaling sa group 1 at group 2, hindi nyo po makukopya ito. Maliban na lamang kapag ang sagot nyo ay group 3. Lalabas po ang shimas. Translate po natin ito sa kasalukuyan. Rai Sensei wa, yung pananong natin, nanyo. Tapos yung shimas, ito po ay group 3. Ang rules niya po ay tatangganin lang ang mas. Kunin natin yung shi. Tapos yung mas, papalitan lang po natin ng T-form. Ngayon po, ilagay na po natin yung imas. Tapos dagdag lang po tayo ng ka para sa question marker natin. Basahin po natin. Rai Sensei wa nani o shitemasu ka? Ibig sabihin po, ano ang ginagawa ni Rai Sensei sa kasalukuyan? Ngayon, pwede naman po itong wala. Kapag po hindi natin nakikita si Rai Sensei, pwede po tayong maglagay dito ng salitang ima. Kasi wala po tayong idea kung ano po yung ginagawa niya. Rai Sensei wa ima nani o shitemasu ka? Ano ang ginagawa ni Rai Sensei? Magkakaroon dito ngayon ng salita ngayon or now. Ngayon sa kasalukuyan kung gusto niyo pong ilagay ito. Ngayon po ang sagot niya, halimbawa si Rai Sensei ay umiinom ng kape. Kohi o yung numimas magiging nonde imas. Kohi o nonde imas. Itong verb natin ito po ay group 1. Kaya po hindi po natin nakopya yung shimas. Halimbawa po, kuha po tayo sa group 3 para po makita natin yung shimas. Halimbawa, ang ginagawa ni Rai Sensei ay nagte-tennis po siya. Tenesu wo shite imasu. Tennis. Ibig sabihin, ngayon po siya nagte-tennis. Ito po ay group 3. Kaya po, nagkaroon po ako ng shite imasu. Ito po yun, shite imasu. Nakopya ko po siya. Yan pong, nakabox na yan. Kasi po, ang sagot ko ay galing sa group 3. Ito po yung noun ko. Ngayon po, kapag tinanong ka po ng mayroong ima, matik na po na ang tinatanong po ay kasalukuyan kahit hindi ka na po maglagay ng ima dito sa unahan. Ngayon, kapag halimbawa po, gusto nyo pong maglagay ng ima dito sa unahan, wala naman pong problema. Basahin po natin. Rai Sensei wa ima nani o shitemasu ka? Ano ang ginagawa ni Rai Sensei ngayon? Kohi o nonde imasu. Umiinom ng kape. Ibig sabihin po ngayon. Tenesu o shitemasu. Nagte-tennis. Ibig sabihin po ngayon. Kasi yung tanong natin ay mayroong ngayon. Ulitin ko po, kapag po nakikita natin ang isang tao, kahit hindi nyo na po lagyan ng salitang ima. Nilagyan ko lang po ng ima kapag halimbawa po hindi natin nakikita si Rai Sensei. Wala tayong idea kung ano po yung ginagawa niya. Ngayon po, ito po yung sinagot po ninyo nung nagtanong po sa inyo. Example pa po tayo.
Kim Sangwa darito hanashimasu ka? Sino ang kausap or kakwentuhan ni Kim? Ngayon po, kung sino po yung kausap nyo at kakwentuhan nyo, ang particle po ng inyong kausap or kakwentuhan ay particle to. Pakitandaan na lang po. Ngayon po, translate po natin ito sa kasalukuyan. Kim Sang wa darito. Yung hanashimasu po, kailangan nating tingnan mabuti kung ito po ay group 3 or group 2 or group 1. Ngayon po nakita nyo mayroong shimas. Pero po hindi po siya group 3. Kasi po si group 3 kailangan mayroong noun. Ay yung hana po hindi naman po siya noun na sports or games, gatherings or to do something. Kaya po ito po ay nakay group 1. Ngayon po, ang rules ni group 1, itong she tatanggalin. Sulat po muna natin yung hana. Tinanggal si she, palitan daw po ng shite, shishite. Kung iisipin lang po, parang dinagdagan lang natin ng te form. Tapos po, kunin natin yung imas. At yung ating question marker na ka. Basahin po natin. Kim Sangwa darito hanashite imasu ka? Sino ang kausap ni Kim ngayon or kasalukuyan? Sino ang kausap ni Kim ngayon or kasalukuyan? Ngayon na lang po ang nilagay ko. Kasi si birthday from imas, ibig sabihin po ngayon naman po yun, progressive verb. Ngayon po, nandito ang ating pananong, dito po natin ilalagay ang sagot. Napansin po ninyo, hindi po tayo naglagay ng ima. Kasi po, nakikita ko si Kim. Hindi ko kilala kung sino yung kausap ni Kim, kaya nagtanong po ako. Ngayon, halimbawa ang kausap po ni Kim ay si Ben. Ben Sang. At yung particle ng kausap natin, to, kopyahin lang po natin ito. Hanashite imasu. Ben Sang to hanashite imasu. Ibig sabihin, kausap si Ben. Or si Ben ang kausap ngayon. Ang pattern number 4 naman po natin, ito naman po ay noun, ga, verb. Ito pong pattern na to, kapag naglalarawan ng pangyayari sa kapaligiran, ga particle po ang gagamitin natin. Ano pong ibig sabihin po nun? Ito po yung mga natural phenomenon, ito po yung mga pangyayari na hindi natin kontrolado. Halimbawa po, ame ga furimasu. Ibig sabihin, uulan. Yung ame ay ulan po. Uulan. Yung furimasu po, ito po yung bubuhos yung ulan. Ame ga furimasu, uulan. Gawin po natin tong verb te form imasu. Ame ga. Ito po ay group 1. Kasi po, e-line. Magiging, yung ri, kagrupo niya ay ichiri, ichirite. Kaya magiging fote. Tapos yung imas. Ame ga fote imasu. Ibig sabihin, umuulan. Or kasalukuyang umuulan. Gawin po natin itong confirmative question. Umuulan ba? Nagtanong ka ngayon. Ame ga fote imasu ka? Nilagyan ko lang po ng kaitong nasa taas. Umuulan ba? Or umuulan po ba? Kapag oo, sagot ka lang ng hi. Kopya mo lang po yung verb. Hi, fote, imasu. Ngayon, kung ayaw mong mag-direct answer, pwede mong kopyahin yung ame ga fote imasu. Ngayon, kapag hindi po, ang sasagot mo iye, fote. Yung mas, gagawin mo lang pong negative. Magiging masen. Iye, fote, imasen. Ibig sabihin, hindi po, hindi umuulan. Ito naman, opo, umuulan po. Kapag po ang tanong po sa inyo ay naka-progressive verb, katulad nitong ame ga fote imasu or yung verb te form imasu, ang isasagot nyo pong negative ay laging masen lang po ang dulo. Huwag po kayong sasagot ng
magiging halimbawa yung furimas, gagawin mo lang ng furimasen. Hindi po pwede. Kasi kapag ang tanong po sa inyo ay naka-te-form imas, ang isasagot nyo rin dapat ay naka-te-form imas. Kaya lang po naka-negative kasi nag-no ka. Dito po tayo. Ang negative form po ng imas, lagyan po natin ng verb te-form. Kung anong verb te-form ay verb te-form imasen. Yung imasen lang po ang maapektuhan. Yung verb te-form mo as is, ito lang pong dalawa ang magpapalit kapag nag-negative ka po. Basahin po natin ito. Ame ga futeimasu ka? Hai futeimasu. Iye futeimasen. Pattern number 3 na po tayo. Sa pattern number 3 po natin, hindi na po tayo gagamit po dito ng verb te-form. Dito naman po, yung nasa mas K or mas form, tatanggalin po natin yung mas form, idudugtong po natin yung salitang masyoka. Masyoka. Ang pattern pong ito, ang ibig sabihin po niyan ay, this expression is used when the speaker is offering to do something to help the listener. Kapag po ikaw ay mag-offer ka or mag-aalok ng isang bagay na ikaw nang gagawa para matulungan mo yung ibang tao, ito po yung gagamitin mo pong pattern. Example po tayo ng pattern number 3. Basahin po natin ito. Mado o akimasu. Ibig sabihin, bubuksan ang bintana. Ito pong conjugation na ito pa rin po yung conjugation natin dati pa sa mga lesson. Nandito yung verb, particle o, at yung ating bagay. Bubuksan ang bintana. Ngayon po, gawin po natin itong offering. Mado o. Tapos, yung akimas po, ang gagawin po natin, tatanggalin daw natin yung mas K or mas form. Ang natira ay verb stem na ake. Ito po yung pinaka-verb po ninyo. Itong ake. Ngayon, add ka ng masyoka, yung pinaka-pattern natin. Mado akimasyoka, ibig sabihin, buksan ko na ang bintana. Buksan ko na ang bintana or buksan ko ang bintana. Nag-o-offer ka po na ikaw na yung magbubukas noong bintana. Ngayon po, kapag umuo yung kausap mo, sasabihin niya ay Itong oo din po ito. Ngayon, kung gusto niyo gumamit ng hi po. Kasi po ang hi mas magalang kaysa kay Umuupo siya. Ngayon, ang gagawin niyo po, babalik po tayo ngayon sa pattern number 1. Ito po yung verb te-form kudasai. Kasi po, mag-offer siya, ang tendency po, utusan natin po siya, pero yung benefits po ay nasa atin. Ngayon, yung ating pinaka-verb stem, itong verb natin, kikilalanin mo ito, group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2 kasi may line, malambot ang ke. Ake. Ngayon, ang rules ni group 2, magdadagdag ka lang ng te-form. Akite plus mag-kudasai ka na. Basahin natin. Akite kudasai. Ibig sabihin, oo, please, buksan. Ngayon po, kung ayaw mo naman na mag-conjugate ka ng te-form, meron pa pong isang sagot na general na sasabihin mo lang na yes, please. Ito po ay ang onegai shimasu. Ibig sabihin po nito, yes, please, or opo, pausap po. Yung pwede rin po yung hi. Onegai shimasu. Ngayon po, kapag halimbawa, sasabihin niya, maghihindi po siya, halimbawa sinabi niya, iye, ang isasagot po ninyo yung salitang keko des. Iye, keko des. Ibig sabihin, no, thank you. Basahin po natin lahat. Mado wa kimashoka, akite kudasai. Or, onegai shimasu. Kapag umayaw siya,
Iye keko desu. Next example po tayo. Takushi o yubimas. Ibig sabihin, tatawag ng taxi. Yung yubimas po, ito po yung tatawag. Hindi po ito pwedeng gamitin sa telepono. Ito po ay tatawag ka kahit sa tao po, yubimas po. Halimbawa, tatawagin mo si ganito. Ngayon, ang particle po ng yubimas ay naka-fixed particle o kahit po ang tatawagin mo ay tao. Ngayon po, gawin nating offering po ito. Takushio. Ngayon, si yubimas, tatanggalin daw natin yung mas. Ang matitira lang ay yobi. Tinanggal natin to. Ngayon, add natin yung offering natin. Mashoka. Takushio, yubimashoka. Itawag na kita ng taxi. Itawag na kita ng taxi, sabi mo. Ngayon, kapag umuo siya, or hi, na lang po. Ngayon, kikilalanin mo ang iyong verb stem. Group 1, Group 2, or Group 3. Itong B ay matigas na E-line, kaya ito ay Group 1. Tatanggalin mo kasi ito pa Group 1, magtatanggal po tayo. Kopyahin natin yung yo. Ngayon, ang grupo ng B ay mibini. Mibininde. Kaya, ang papalit kay B ay nde. Yonde. Para po siyang magbabasa. Kaya lang po, magkaiba po yung kanji niya. Kaya, ma-identify natin kung magbabasa or tatawag ka. Yonde, plus yung ating please na kudasai. Yonde kudasai. Ibig sabihin, yes, please, pakitawag. Yes, please, pakitawag. Ngayon, kapag yung isang sasagot mo, onegai shimasu. Ibig sabihin, yes, please. Yung po, pwede po siyang hi. May pagkakataon din po na gumagamit sila sa una ng sumimasen. Yung parang nahihiya siya sa'yo kasi po, syempre, nag-o-offer ka na itawag ka niya, sumimasen. Tapos, kukupihin niya yung onegai shimasu. Sumimasen, onegai shimasu. Ibig sabihin, sorry or pasensya na, please. So, suma total, nag-yes din po siya. Yes, please. Pero may kasama pong parang, sorry, pasensya na. Ngayon po, kapag hindi ka, iye, keko, des. Ibig sabihin, no, thank you. Basahin po natin lahat. Takushio, yubimashoka, yonde kudasai. Onegai shimasu. Or sumimasen, onegai shimasu. Iye, keko des. Ngayon, kung iniisip nyo sumimasen, yonde kudasai, wala pong problema. Si sumimasen, idudugtong nyo kay yonde kudasai.